bawat isa ng Blessed Sunday! Amen! So, ngayon po, mag-start po tayo ng ating Sunday morning celebration with an opening prayer na ililed ni Brother Renz. Okay, let us put ourselves in the holy presence of the Lord. Panginoon, maraming salamat sa araw na to. Lord, we worship you, we praise you. We lift, Lord, all of our praises, the glory to you. Lord, thank you po for giving us this day, for giving us the energy, and also, Lord, for keeping us safe. Lord, we offer to you this Sunday service po, Lord, and pinagdarasal rin po namin lahat po ng masama po ang pakiramdam. Lord, please extend your healing hands po, Lord, sa aming members po na masama po ang pakiramdam, kila Lolo Jessie, kay Tita Evelyn po, Lord, and all other po na hindi po okay ang pakiramdam po. Lord, we pray na bigyan niyo po sila ng sigla, Lord, para mapagpatuloy po nila ang pag-serve po nila para sa inyo. Lord, please bless us. Please work through our speaker today po, Lord. Sana po yung wisdom po, mapass through niyo po and makuha po namin ito and ma-apply din po namin ito sa aming mga buhay. All of this we offer in your name. Amen. 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 So ngayon po, let us worship the Lord with joyful hearts. Bigay po natin ang best worship natin for our God, for He is a good God. Kantahin po natin ang Ikaw Pa Rin. Ang puso ko'y puno ng sigla, Jesus, basta't kasama kita, lalong gumagaan ang bawat umaga. Sa paglubog ng araw, ang puso ko'y isisigaw, maging sa aking pagtulog, kasama ko ikaw. Ikaw pa rin, ikaw pa rin ang hanap ko, ikaw pa rin ang nais ko, hindi pagpapalit kahit anong alok ng mundo. Walang ibang sasambahin, walang ibang pupurihin, pag-asa ng buhay ko'y ikaw pa rin. Sa ating walang mag-iwalay, sa pagmamahal mong tunay, maging kamatayan, manubuhay. Gutuman o sakit, magunaw man itong daigdig, pag-ibig mo sa'kin ay di mayayanig. Ikaw pa rin, Lord, ikaw pa rin ang hanap ko, ikaw pa rin ang nais ko, hindi pagpapalit kahit anong alok ng mundo. Walang ibang sasambahin, walang ibang pupurihin, pag-asa ng buhay ko'y ikaw pa rin. Muli pa po, ikaw pa rin. Ikaw pa rin ang hanap ko, ikaw pa rin ang nais ko, hindi pagpapalit kahit anong alok ng mundo. Walang ibang sasambahin, walang ibang pupurihin, pag-asa ng buhay ko'y ikaw pa rin. Pag-asa ng buhay ko, pag-asa ng buhay ko'y ikaw pa rin. Muli pa po, pag-asa ng buhay ko'y ikaw pa rin. Amen. Patuloy po natin bigay ang ating worship ngayong umaga. Tunay nga, sabik dapat ang ating worship. Sa pag-worship sa ating Panginoon, sabik dapat tayo sa presensya niya. Ako ay narito ngayon, naghihintay, inaasam-asam presensya mo muling maranasan. Ako ay narito
meron pa pong nagbabati-bati sa isa't isa. Balik na po tayo sa ating seats at patuloy po tayong magpuri sa ating Panginoon. Lagay po natin ang hearts natin sa posture of worship. Tunay nga, Lord, na Ikaw lamang ang aming pinupuri at sinasamba. Ikaw lamang ang Diyos ng aming buhay, Lord. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako, buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Tunay ngang kay buti mo, O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako, buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang, Panginoon. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Isa pa po, ikaw lamang. Kantahin po natin to sabay-sabay. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. O Diyos, kay buti mo. O Diyos, kay buti mo. Amen, Lord. Tunay ngang kay buti mo, Panginoon, sa aming buhay. Salamat, Panginoon, sa iyong presensya ngayong umaga. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kaluwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong
praise you, Lord, and we worship you this morning. Salamat, Panginoon. Lahat po tayo ay pumalakpak para sa ating Panginoon ngayong umaga. Manatili po tayong nakatayo para sa ating scripture reading. So ang ating scripture reading ay sa Marcos chapter 1 verses 40 to 45 or sa English Mark chapter 1 verses 40 to 45. At isang kitongin ay lumapit kay Jesus na namamanhik at naninikluhod sa kanya. Sinabi niya kay Jesus, "Kung ibig mo, malinis mo ako." Nahabag si Jesus, inunat niya ang kanyang kamay at hinipo ang kitongin at sinabi, "Ibig ko, luminis ka." Nang masabi ito ni Jesus, biglang nawala ang ketong at luminis siya. Agad siyang pinaalis ni Jesus na may mahigpit na bilin. Sinabi ni Jesus, "Wag na wag mong sasabihin kanino man ang nangyaring ito. Sa halip, pumunta ka at magpakita sa saserdote. Maghain ka para sa iyong pagkalinis ayon sa iniutos ni Moises bilang patotoo sa kanila." Ngunit nang lumabas ang tao ay ipinamalita at ikinalat sa marami ang nangyari sa kanya. Dahil dito, hindi na hayagang makapasok ng lungsod si Jesus. Naroon na lamang siya sa mga ilang na puok sa labas ng bayan. Gayunman, pinuntahan pa rin siya ng mga tao buhat sa iba't ibang dako. Ayan. Thank you po. Palakpakan po natin ang salita ng Panginoon. Papalitan na to, nahulog. Magandang umaga po sa ating lahat. Nakakaaliw po si Sister Tisha. Hirap na hirap sa Tagalog. Ngayon po ay buwan ng wika. Unang pagkakataon na ako'y magtuturo din. Yan, napili ko pong magturo sa wikang Tagalog. Kaya po yung ating verse ay kinuha ko po sa mabuting balita. Yan. Mabuhay! Gusto ko tingnan nyo yung mga katabi nyo at sabihin nyo, kamusta ka? Yan. So, isang masaya, mapagpala, at masiglang umaga sa ating lahat. Paano ba natin to i-act out para medyo mas feel na feel natin, no? Isang masaya, pag ganun kasi, ngiti lang yun, no? So, dapat pag masaya, ganito na lang. Isang masaya, baka palakpak. Ano sabi? Kung ikaw ay masaya, di ba alam niyo? Alright. Masaya, paano mapagpala? Mapagpala, at masiglang umaga. Yan. Isipin nyo na lang, assignment nyo yan. Next week, i-act out yung masaya, mapagpala, at masiglang umaga. So, sino po ang pamilyar sa yan, larong ito? Yan po ay, yan, spot the difference game. O sa Tagalog, mahaba eh, alin ang naiba. Yan. So, try nyo ulit maglaro niyan. Nakakalibang po yan. No, may sample na dito eh, yun, no, yung heart. Yun, isang naiba. Alam ko, 3 ang difference niyan. Ayan. Wow, walang prize, sorry. Next Sunday na lang. Hindi ako nakapagpapalit. Wow. Wala akong barya. Susuklian na lang. Yan. So ito daw po ay tinuturing na brain exercise. Para matuto kayong tignan, suriin, alamin, ano ba ang magkaiba sa bawat larawan. So madali lang naman, no? At nakakaengganyo.
Sa totoo lang, ina-encourage po yung mga may EDAD, mga senior. Kaya lang wag na sa gadget kasi masakit sa mata. Kung makakapagpa-print kayo sa mga anak nyo at apo nyo ng mga ganitong exercise, kahit na twice a week, practicein nyo. Kasi nakaka-sharp din to ng ating pag-iisip. Kaya lang, minsan ganun din sa buhay. Parang ang tingin daw natin ay pare-parehas lang. No? Ang mga tao sa paligid, parang ang tingin natin ay okay lang. Kasi yung tunay na kalagayan, minsan hindi natin basta nakikita sa iisang tingin. Tama po ba? Tama. Kasi minsan iisipin mo, naku, ang lakas pa niyan. Si Nanay Dulce, lagi nga yung nakangiti eh. Okay lang yan si Nanay. Kahit na 80, ilan taon ka na, Nay? Ay, sorry, Nay, ah. Kala ko 18 ka lang eh. 78. Ah, di ba? Naku, kahit 78 na yan, malakas pa yan. Lagi nga yung nakasmile. So, okay lang yan si Nanay. Minsan naman, makita natin yung kapatiran natin na, di, ayos lang yan. Tamo nga, ang kabataan naman siya, nag-school. Okay lang yan. Eh di lalo na yung, naku, laki-laki ng bahay ng mga yan. Tsaka may mga sasakyan. I'm sure, masaya ang buhay niyan. No? Pero sabihin natin, di ka sure. Di tayo sure sa mga ganyang bagay. So, ang gusto ko po ngayon, no, tignan natin, ano ba talaga yung tunay na kalagayan po ng bawat isa. No, yung pang sarili man lang. Minsan kasi mahilig tayo magkubli. Kala natin, okay lang, relax na relax. Pero meron talaga tayong dapat unawain, suriin, katulad ng game na to, na maaring may pinagdadaanan po ang bawat isa. Tingnan niyo po itong data na nakuha ko. Ito po ay datos ng mga dumadaming bilang at patuloy na pagtaas ng kaso ng mga taong nagpasyang tapusin na ang kanilang sariling buhay. Napakataas po ng suicidal rate ng ating bansa. Ito po ay sa Philippines lamang. 2019, 2,810. Pagdating ng 2020, dumoble po, 4,420 ang cases. Isang taon lang po yan. Kasi marami pong tao ang nasa desperadong kalagayan. Kaya yung title ko kanina is Desperado o Desidido. Dahil marami po ang nasa lugmok na sitwasyon. No, yung mga bagay na hindi mo na alam kung anong susunod mong gagawin. Madalas wala ka nang naiisip na pag-asa o paraan. Tayo po bilang mga anak ng Diyos, meron po ba tayong pakialam minsan sa katabi natin o kasama natin sa loob ng bahay? Nakakapagpadama pa ba tayo ng compassion o habag at awa sa bawat isa? Minsan masarap maramdaman na meron lang nagtatanong kung kamusta ka. Amen? Dapat kilalanin daw natin at alamin natin yung mga bagay na pinagdadaanan ng bawat isa para maging instrumento tayo ng Diyos na sila ay gabayan, alalayan, at kilalanin din si Jesus. Maari po tayong gamitin ng Panginoon para sa kaibigan, kapitbahay, kapamilya natin na siyang may pinagdaraanan o mga desperado nga po sa buhay. Buksan po natin sa Colossians 3:12-13. Kung may Bible up po kayo at kung wala, meron po tayo dito sa harapan. Gusto ko basahin nyo to habang ninanamnam natin kung ano ba talagang sinasabi ng Colossians 3:12-13. Sabay-sabay po nating basahin ng malakas. Sige po. Wait lang. Yung may energy. Kaya nga. Energy. 1, 2, 3 po. Go! Ginirang ng Diyos, minahal niya. Dapat kayong maging mahabagin, mabait, mapagkumbaba, mahinahon, mapagtiis, mapagpasensya kayo sa
Amen. Ang dali lang naman ng mga dinescribe dyan, no? Mahabagin, mabait, mapagkumbaba, mahinahon, mapagtiis, mapagpasensya. Parang kung checkan ko to, wala ko ma-check. Biblia po, at ang Panginoon ang nagsalita niyan. Hindi po ako. At dahil may kwento tayo ngayong umaga, na makakarelate tayo sa mga nasa saad dito, buksan po ninyo, maging mga nasa FB Live or online, ang kwento mula sa Mark 1:40-45. Marcos sa Tagalog, Kapitulo 1, versikulo 40 hanggang 45. Ito po ay another story of encounter na kung saan si Jesus ay direktang nakasama nung nasa kwento. Napaka-powerful po ng mensahe ng storya na ito at alam kong ito ay magkakaroon ng malaking impact sa ating buhay at sa ating journey, sa ating spiritual life. Dito po tayo magaling yung pagsusuri ng mga kwento. Kasi nga, di ba, medyo marites yung iba sa atin. Kunwari, alamin yung ibang anggulo ng kwento, pero gusto lang natin malaman ano pa talaga yung mga nangyayari-yari dyan. So, itong kwento na to, may 3 kapansin-pansin na kaganapan. Yan. Maganda sana maiarte natin to, kaya lang, mag-ano pa tayo, workshop. Yan. So, may 3 kapansin-pansin or remarkable event sa kwento na binasa po ni Sister Tish kanina sa Mark 1. Una, yung kalagayan ng ketongin. Meron ditong may sakit, may ketonging tao. Sa verse 40 po yan makikita. Ikalawa, yung katugunan ni Kristo, ni Jesus. Yung compassion sa verse 41. At yung kaagad na kagalingan or the cure na natanggap niya sa verse 42. At meron ding mga sumunod na pangyayari, yan yung sa bandang baba na ng kwento, yung mahigpit na bilin ni Jesus sa ketongin at yung pagpunta niya sa saserdote at paghahain ng handog. Verse 44 yan. Tignan muna natin yung mga anggulo o mga 3 kapansin-pansin na pangyayari. So sinabi dito, ano ang kalagayan nung lalaki? O dinescribe na dyan at sinaad na isang ketongin. Yan. Ano ba yung may ketong o sakit na ito? Ito po ay uri ng sakit nung panahon ni Jesus, walang lunas. Walang kagalingan. So, ito po ay isang illness na matatawag. Ito po ay malubhang sakit, tumatama sa balat, sa ugat, sa mata, sa buto, sa paa, at kapag hindi nagamot, ay pwedeng humantong sa masakit na kamatayan. Alam niyo po, yung lugar namin sa San Jose del Monte, pag akyat lang kami, boundary lang halos, malapit kami sa Tala, sa Malaria, Caloocan. Yung Tala po ay dating leprosarium na isolated area. Na ngayon ay hindi na isolated sapagkat napakadami nang nakatira. Nung araw, wala. Mga 1996 po kami lumipat sa San Jose del Monte. May mga nakakasabay pa ako at nakakasakay sa jeep, nakakasabay maglakad, minsan driver mismo ng jeep, yung mga gumaling na. Kasi pag magaling ka na, pwede ka na ulit ihalo sa community. So binibigyan din sila ng pagkakataong maghanap buhay. Ang leprosy, dahil yan ay sugat, may pilat, at hindi na bumabalik sa dati. Kaya alam mo yung gumaling sa ganyang sakit. So dati may mga nakakahalubilo. Ngayon, wala na. Alam ko, nilipat na yung leprosarium sa mas probinsyang lugar. So dahil po ito, yung ketongin ay mabilis makahawa, sapilitan silang pinatitira sa labas ng bayan. Ina-isolate sila, yung mga may ketong. At hindi sila pwedeng makahalubilo sa pamilya mismo nila. Mismong pamilya. Kanina nagkikwentuhan po kami ni Mama Pearly. Sabi ko, ang isa sa malaking reason kung bakit marami ring binawian ng buhay during COVID is yung kondisyon na pag dinala ka sa ospital, wala kang bantay. Kung sino yung nurse na naka-assign sa'yo, yun lang ang magbabantay sa'yo. Nakakadagdag po yun ng sama ng kalooban at sakit, di ba? Hindi lang physical na sakit, yung damdamin.
Minsan makita mo lang yung mukha ng kapamilya mo, lumalakas ka na eh. Kahit walang sabihin, kahit walang dalang pambayad ng ospital, lalakas ka talaga. Mukha lang. No? So yung isolation, napakalaking dagok din ito sa isang taong may ketong. At alam nyo ba, sa Leviticus, sulat nyo na lang po para mabasa ninyo. Sa Leviticus po 13:44 to 46, may ipinag-uutos ang batas. Okay po, noted. May ipinag-uutos ang batas sa mga taong may ketong. Ang pinag-uutos, sila ay sisigaw. No, pag sila ay pupunta sa medyo mataong lugar, sisigaw sila ng marumi ako, para wala nang lalapit. Isang babala yon na sila ay may taglay na nakakahawang sakit. Akalain nyo yun? In-isolate ka na, no? Dinala ka na inilabas ka na, inilayo ka na sa iyong pamilya, sa iyong kaibigan, sa iyong dating trabaho. At kailangan, pag mapupunta ka sa medyo mataong lugar, kailangan ipagsigawan mo pa na marumi ako para wala daw lumapit. Magsisilbing babala po yun para sa kanila. At pinaniniwalaan din po na sila'y makasalanan. Sila'y marumi at sila'y pinaparusahan. They are under cursed. No, yun pa yung pananaw ng lipunan nung panahon na yon sa mga taong ito. Ano naman daw po ang itinugon ni Jesus dun sa taong may ketong? Nandyan din po sa kwento. So verse 41, simpleng-simple, habag at awa. Compassion para sa taong ito. Nagpakita siya ng habag at awa. Si Jesus po ay handang magbigay ng pag-asa kahit kailan ay hindi magsasawang mahalin ang mga taong nasa ganitong kalagayan. Yung mga desperadong tinatawag natin. At ang nais niya, o yung mismong kagustuhan ni Jesus, tayo ay tumanggap ng himala mula sa Kanya. Hangad niya na tayo ay magtagumpay sa buhay. Sabi niyo, tagumpay. Nabuhay. Kasi dito, sinagot niya eh. Sabi niya, oo, gusto ko. Dahil anong sabi nung may ketong? Kung loloobin niyo po, ako'y lilinis. Sabi niya. Kasi nga ang isa sa pinaka-perspective or mindset nila, pag may leprosy ka, marumi ka. Kaya ang term na ginamit doon is paglilinis. Sabi niya, kung loloobin niyo po, o kung gugustuhin niyo po, ako'y lilinis. Simple lang ang sinabi ni Jesus, oo, gusto ko. No? Yun yung direct na gusto niya sa atin. Kayo ba, may tanong ba kayo kay Jesus sa umagang to? Siguro, tanong ni Andeng, Lord, makakatapos kaya ako ng aking college dahil kailangan kong lumayo sa bahay na kinalakhan ko? Sasabihin ng Lord, oo, gusto kong makatapos ka, Andeng. At yan ay hangad ko sa'yo. Tagumpay ng buhay. Amen? Amen. Ano po yung kaagad na kagalingan? Pag sinabing kaagad, instant healing. Verse 42. Alam niyo po, nung oras na yon na binitawan ni Jesus yung salita, luminis ka. Nung ding oras na yon, agaran siyang gumaling. Luminis at nawala agad ang lahat ng kanyang sugat. It is the power to cleanse us. Kung pwede nating gamitin yung illustration na snap, yan. Pitik nga kayo. In just a snap. Ganun kabilis. Pagkurap, pagdilat mo, wala na. Ganun kaagad ang binibigay na kagalingan. Dahil lahat po ito ay sa kapangyarihan ni Hesukristo. Power to heal. At ang mga sumunod pong pangyayari, yung kaninang nabanggit ko sa verse 44, kung babasahin niyo po sa inyong mga Biblia, may mahigpit na bilin si Jesus sa kanya. Huwag mo tong ipagsasabi kahit kanino. Pumunta ka muna sa saserdote o yun yung mga pari nung araw. Kasi po, sila din ang health officer
ng mga panahon na yon. Sila kasi ang magsa-certify at magsasabing, "Shh," tatatakan nila yon. Cleared na. Magaling ka na, pwede ka na ulit humalubilo. Bakit naman naisip natin, bakit naman ayaw ipagkalat ni Jesus? Sisikat nga siya dun. O kaya ayaw po kasi ni Jesus na ang ministry niya ay maging based sa parang magical miracle. Ayaw niyang pagkaguluhan siya ng tao dahil in a snap, kaya niyang magpagaling. Ang gusto po ni Jesus, ang ministry niya, ay maging based dun sa pagliligtas na kaya niyang ialok sa mga tao. Kaya sabi niya, tahimik ka lang ha. At yung offering naman na sinasabi din dito, ay gesture nila ng gratitude sa Diyos. May obligasyon ka rin sa Panginoon bilang ikaw ay kanyang ipinagaling. Ikaw ay dapat magpasalamat. At nung time na yon, ang utos sa kanila, maghain ka, mag-offer ka, magbigay ka ng alay bilang pasasalamat. So tama naman at dapat talaga tayo magpasalamat. Una sa Diyos. Kaya lang hindi sumunod yung tao. But ibang kwento naman yun. Yun yung perspective na gusto niyang ipagmalaki na siya ay gumaling. Alam niyo po, yan. Kalabitin mo yung katabi mo, alam mo ba? Yan. Lahat daw tayo ay umaabot sa ganitong punto. Yung pagiging desperado, pagiging lugmok, yung hindi mo na alam yung gagawin mo. Parang nandito ka na sa dulo nung itong table na hindi mo alam kung hahakbang ba ako. Kasi pag umakbang ka, anong mangyari? Mahuhulog ka. Or, hindi mo alam kung kakapit lang ba ako dito sa dulo na to? Paninindigan ko ba to? May mga sitwasyon po sa buhay na hindi natin alam kung anong susunod na gagawin. Example, utang na mahirap bayaran o parang imposible na. Malaki pa to sa yung halaga ng pagkatao ko, tong utang ko. Milyon. Lumobo ng ganon. Magkano na income ko a week, a month? Imposible ko tong mabayaran. Pwede rin po na anak, na sakit ng ulo, pasaway, problema. Ano bang gagawin ko sa batang to? Parang lahat na ng approach. Minahal, pinalo, tinur, dinala sa Japan. Pag uwi, ganun pa din. Diba? Ganun nung araw eh. Matigas ulo mo, hindi ka susunod, padadala kita sa Estados Unidos, sa Amerika, para magbago ka. Minsan po ginanya ko si Nela eh. Hindi ko na-mention yung school. Sabi ko, Nela, pag di ka nagbago, at di ka lumayo sa mga ganyang kaibigan, ililipat kita ng eskwela. I-enroll kita sa De La Salle. Tumawa po. Tumawa. Alam niya, wala akong pang-enroll. Imbis na umiyak, tumawa. Sabi niya, mami. May mga bagay kasi na parang hindi mo na alam kung anong susunod mong gagawin. Pwedeng relasyon sa loob ng pamilya, sa loob ng tahanan, no? May mga issues na hindi nare-resolve, nagpatong-patong na, no? May mga hindi nagpapansinan, magkakasama sa loob ng bahay, 'di ba? Pwede rin namang sa loob ng trabaho. Lord, hanggang kailan ba ako dito? 20 years na ako dito, ito pa rin ang ginagawa ko. O kaya yung iba naman, Lord, pabagsak na yung company namin. Matanda na ako, hindi na ako pwede mag-apply sa iba. Anong susunod ko pong gagawin? So, marami tayong sitwasyon ng buhay na feeling natin at alam natin, desperado na tayo o lugmok na tayo. Bagsak na. Gusto ko pong sabihin sa inyo, huwag kayong matakot. Sabi po sa Lucas 12:7, maging buhok ninyong bilang niyang lahat. Kaya't huwag kayong, sabihin nyo nga po yung word na yon. Ulit. Sabi din sa Isaiah 43:1, huwag kang matatakot sapagkat ililigtas kita. Tinatawag kita sa iyong pangalan. Alam niyo bang kilala kayo ng Lord? Ikaw ay akin. Amen? Paulit-ulit, huwag daw tayong matatakot. So kung ikaw ay katulad nung, kita niyo yung binigay kong senaryo, yung kalagayan ng ketongin, worst yun. No? Worst yun. May illness ka na, isolated ka pa, at walang cure that time. Siguro ngayon,
no? Pag may news, sasabihin yung doktor, nagpa-test ka, o balik ka. Pagbalik mo, may i-announce ako, Huwag ka may kasama ka. Siyempre, tatanong pa, may kasama ka dyan? Asawa, kapatid? Meron po, ipasok mo din. Kasi may cancer ka. Siguro yung ganong news talagang higit pa sa naramdaman ng may ketong ang ating mararamdaman. Parang worst. Parang isa yun sa fear natin. Kinakatakutan natin. Minsan sasabihin nyo, Ate Judith, ang daling magsalita. Madaling sabihin. Nako, kayo nga mawala ng asawa. Diba? Nung mawala si pastor, parang, alam nyo yon, gusto ko nang tumira doon sa Eternal Garden. Ayoko nang umuwi. Worst yung feeling na yun. Parang you don't know what's next. Ano pang susunod? No, parang lahat ng hope mo nawala. Nabura talaga. Lahat ng inaral mo parang nabura. Pero pagbabalikan ko tong Lucas 12:7 at Isaiah 43:1, sabi niya, huwag kang matakot. Tapikin niyo yung katabi niyo, sabi niyo, huwag kang matakot. Sige po. Sabi mo, huwag kang matakot. Kaliwat kanan. Meron pong ginawa ang Panginoon sa buhay nitong desperadong taong ito. Na alam kong gagawin din niya sa buhay natin. Amen? Amen. Paano nga ba ipinadama ni Kristo ang habag sa taong desperado, ngunit desidido? Una, sabi niya, pakikinig sa ating mga daing. Christ will hear you. Amen? Nung lumapit at lumuhod at nagpahayag ng kanyang damdamin ang taong may ketong, binigyan siya ng atensyon ni Jesus. Alam niyo po, ang senaryo na ito, naglalakad si Jesus sa daan. Medyo kilala na siya dahil marami na siyang miracle na nagawa eh. Pinagkakaguluhan na siya nito, marami ng amuyong, sino nga ba yan? Maraming usi, medyo maingay, maraming tao. Pero nung siya ay lumapit, syempre hindi pwedeng malapit, no? So, lumuhod at nagpatira pa sa harapan ni Jesus, binigyan siya ng atensyon. Paano natin masasabing binigyan ng atensyon? Kasi siya ay nagtanong at siya ay sinagot ni Jesus. Ibig sabihin, siya ay nadinig. Nadinig siya ni Jesus. Kaya sumagot sa kanyang mga hinaing at tanong. Gusto ko pong tandaan nyo to. Pag yung may icon na ganito, tayo yan. Bilang mga Kristiyano, bilang mga taga-BFCC, at kayong mga nasa online, tandaan mo, nakikinig sa'yo si Jesucristo. Amen? Palakpakan nga natin ang Panginoon. Sinubukan mo na bang lumapit kay Kristo? Sinubukan mo na bang ibuhos yung laman ng puso mo sa Kanya? Sinubukan mo na bang ibulong o isigaw kung ano man yung gusto mong hinaing sa ating Panginoon? Lahat ng sakit, physical, damdamin, mental, lahat ng iyong nararamdaman, hinagpis man yan, kapatid, inuulit ko, nakikinig si Jesus sa atin. Amen. Amen. At hindi lang yan, paghawak niya sa ating buhay, Christ will hold you. Nung makita ni Jesus ang kalagayan niya, initially, lalayo ang tao. Actually, yun nga ang warning nila, kailangan nilang sumigaw ng marumi ako para wag na silang lapitan. Pero yung ginawa ni Jesus, hinawakan niya. Extreme po yun, kabaliktaran. Dahil dapat iiwasan mo, pero hinawakan niya. So yung paghawak ni Jesus ay isang malaking turning point sa buhay ng isang ketongin. Dahil nung makita ni Jesus na siya ay may illness, siya ay isolated, siya ay in despair o sa pinakamababang state ng kanyang buhay, hindi siya iniwan. Bagkos, hindi lang nilapitan, hinawakan siya ni Jesus. Para sa isang tao na bawal lapitan, ito po ay pagpapakita na ikaw ay inaabot ni Jesus. So, minsan kung pakiramdam mo, parang wala namang may pakialam sa akin,
parang wala namang nakakadama ng mga nararamdaman ko. God is holding your hand and holding your life. Kaya kung ngayon, pakiramdam mo, ikaw ay hindi pinapansin, sabi mo sa katabi mo, stop! Ay, hindi, stop ang lihing. Stop! Yan. Tayo ulit to. Paalala, hawak ni Jesus ang buhay natin. Dapat ibigay mo yung buong pagtitiwala mo sa Kanya. Sabi po sa verse 40 at 41, nung hinayag nung may ketong na gusto niyang gumaling, ang ganda nung binitawan niyang statement doon. Sabi niya, kung iibigin po ninyo, ako'y lilinis. Doon pa lang sa pagbitaw niya ng kung iibigin po ninyo, ibig sabihin siya ay nagtitiwala. Na kung gugustuhin ni Jesus, siya ay gagaling. So, sa ating pong paglapit sa Panginoon, nais din niyang makita yung buong pusong pagtitiwala natin. May tanong po ako sa inyong lahat. Pagod ka na ba? Pagod ka na ba sa buhay? Pagod ka na bang makipaglaban sa lupa na inyong tinitirahan? Malaki ang gastos, maraming kausap, maraming papeles na kailangan gawin. Pero dapat sa Diyos natin ibigay ang lahat. Dahil anong sabi? Siya ang may hawak ng iyong buhay. Amen? Ito po ang isang pinanghawakan ko nung umuwi na si pastor sa Panginoon. Alam kong ang Diyos ang may hawak ng buhay ko at ng aking pamilya. Palakpakan nating muli ang Panginoon. Yung masigla naman, yung talaga... Amen. Isang mabuting bagay pa na ginawa ni Jesus, paglilinis ng ating mga kasalanan o pagpapagaling sa ating mga karamdaman. Isang malaking himala mula kay Jesus na siya ay pinagaling at nilinis mula sa isang lugmok na sitwasyon. Gusto ko pong basahin, tingnan nyo sa inyong mga Biblia, verse 41 to 42. Nahabag si Jesus sa kitongin, kaya't hinawakan niya ito at sinabi, oo, nais ko, gumaling ka. Noon din nawala ang sakit, ang ketong ng lalaki at siya ay naging malinis. Amen. Ang pagpapagaling po at pagpapatawad ni Jesus sa ating mga kasalanan, karumihan, at karamdamang physical man yan, ay napakalaking pagpapala at biyaya na tatanggapin natin sa Kanya. At mind you, walang ibang pwedeng magkaloob nito sa atin, kundi si Kristo lamang. Nakwento ko na to, lagi ko nagagamit na illustration, no? Nung inatake po si Fernando Poe Jr. at siya ay nasa ICU, nung matanggap po ng kanyang asawa yung balita regarding sa kanyang kalagayan, ang sabi po ng kanyang may bahay, willing kaming magbayad kahit magkano. Kasi running for president siya nung panahon na to, no? So, critical din yung kanyang role. Hindi lang siya basta ama, artista, icon, kundi running for president na ang hope niya, mabigyan ng pagbabago ang bansa. So, lahat gagawin, no, para masalba yung buhay. Willing na ibigay kahit magkano. May nagawa po ba ang pera that time? Wala. Kasi tanging ang Diyos lang ang pwedeng magkaloob ng kagalingan, ng buhay, ng kapatawaran sa ating lahat. Amen? At sa kwentong ito, ipinapakita ang kapangyarihan ng Panginoon. Pero inyo, simple-simple yung kwento, di ba? Pag sabi niyang gumaling ka, oo, gusto ko. At nakahawak na siya. Noon ding oras na yun, para siyang hinugasan. Nabura lahat ng kanyang sugat. Siya ay luminis. Kanina may picture, no? Marami silang benda. At dapat nakatakip po ang kanilang bibig kasi nga highly contagious
ang leprosy that time. Ganito po kalaki at ka-unconditional ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Hindi tinanong ni Jesus, napansin niyo ba sa kwento? Hindi niya tinanong, ba't ka ba nagkaganyan? Ano bang pinagagawa mo? Ilang taon ka na bang nandiyan sa sitwasyon na yan? Wala. Walang tinanong. Kasi yung gesture ng pagluhod, pagmamakaawa, enough na para kay Jesus na masabi niyang, ako lang ang makakapagbigay nung hinihiling ng taong ito. Para lumapit ka, in spite na maraming tao, nakatira sila sa labas ng bayan. Hindi sila pwedeng pumasok. Basta-basta. Para gumawa ka ng ganong move at ganong gesture, alam ni Jesus gaano ka kadesperado at gaano ka kalugmok. Ikaw po, sa sitwasyon mo ngayon, maaring may mga anggulo ng buhay natin na masaya. Meron din namang kalagayan tayo na sa isang banda, out of our control. Halimbawa, ako, hindi ko po pwedeng kontrolin ang pwedeng maging desisyon ng aking mga anak. So, ang ginagawa ko na lang, ako ay lumuluhod at nagmamakaawa sa habag ng Diyos na maging tama ang kanilang mga desisyon. Di mo na pwedeng harangan yon pag malaki na. Ngayon nga kasing edad ni Nathan, may sarili ng activities yan. Di mo na pwedeng isama ba sa Senate sa SM North. Sabihin niyan, okay lang po, may gagawin po ako eh. Yan. Tama, Nates? Kasi may sarili na siyang schedule eh. Ilan taong ka na, anak? Si 16. Si Nathan po ang una kong apo. Napaka-pogi, di ba? 16. Biro nyo 16, may sarili na siyang desisyon. Hindi na kayang saklawan ni Jade yung ibang mga desisyon ni Nathan sa buhay. 16 pa lang. How much more? No? Pag 30, 35, may pamilya na, magchat-chat na lang, ma, kamusta ka? May Gcash ka. Na hindi ka man nakakumusta, hindi ka na nadadalaw. Pero, sabi ko nga, may mga sitwasyon na beyond our control. So, minsan nakita natin, nakangiti lang, masaya, happy. No? Pero may mga bagay sa buhay natin na ganito, desperado tayo. Siyempre, gusto natin lahat na mapaayos ang buhay natin, ang buhay ng bawat isa. Lalo na, ang buhay ng ating mga kapamilya. Pero, ibinibigay ko pong muli sa inyo at sinasabi ko pong muli na ang pagpapagaling, paglilinis at pagmamahal kay Jesus lamang magmumula. Ang Diyos ang magbibigay. Ang Diyos ang magpapala. Ikaw at ako, marami po tayong pagkakamali sa buhay. Pwede rin namang tayo'y may taglay na karamdaman. Pwedeng physical, pwedeng emosyonal, pwedeng mental. May mga sitwasyon sa buhay natin ngayon na hindi natin control, tulad sa mga anak, kapatid, magulang, lalo na kung ikaw yung anak, yung desisyon ng magulang mo, hindi mo na pwedeng pakialaman. Pero dahil may Panginoon tayo, pwede nating idulog sa Diyos. Lalo na kung ang problema mo ay with regard sa batas, katulad ng problemang panlupa, problema pang negosyo, may involved na bangko, singil ng singil sa text mo, chat ng chat, tawag ng tawag, you have to pay the amount of ganito. Wala ka pang pambayad. Beyond our control. Pwedeng may kamag-anak ka sa ibang bansa, lalo na yon, hindi mo na pwede basta makita. Mahal mag-eroplano. Pero ang Diyos ay nariyan. Handa siyang magpagaling, maglinis, magpalaya, at mahal na mahal niya tayo. Sabihin mo sa katabi mo, mahal ka ni Jesus. Amen. Ayan. Ikaw at ako ay maraming pagkakamali sa buhay at kadalasang ito ang humahadlang sa ating kalaguang espiritual. Yung pong ating binibuild kay Jesus Christ ay relationship. Kaya nga hindi natin pinopromote ay reliyon o magsimba ka sa BFCC, hindi po.
ang pinopromote natin ay si Kristo. Dahil tayo ay may personal. Sabi niyo, personal. Personal na ugnayan kay Jesus. So pag personal, ibig sabihin close kayo. We are a friend of God. Pwede nating ibuhos ang ating mga damdamin, mga problema, mga hinaing sa ating Diyos. Meron pong Japanese art na ang tawag ay kintsugi. Ito po ay sining ng muling pagsasama-sama ng mga nasirang bagay gamit ang ginto. Ito'y hindi lamang pag-aayos ng isang bagay na nabasag, kundi pati na rin pagdaragdag ng presyo, kalidad at ginagawa po itong mas mahalaga. Sa Japan po, uso ito. Ayan, nakita niyo yung picture. Nasirang vase. Halimbawa, nabili ni Mama Pearl itong vase na to, 300. Nasira. Ibabalik po yan at ang pandikit gagamitin ay gold. Pag yan po ay ibinalik na ulit sa may-ari, ang worth na niyan pwedeng tumaas na hanggang 500. Naging mas maganda, mas kapakipakinabang at naging mas mahalaga. So kung dati ikaw yung antingin sa'yo'y tambay na walang kwenta ang buhay, pero dahil ikaw'y nakakilala sa Panginoon, ikaw ngayon ay kapakipakinabang na sa kanyang gawain, ikaw ay may mas mahalaga ng role na ginagampanan, ikaw po ay naging mas precious na sa paningin ng ating Panginoon. Amen? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Higit pa po tayo sa sining na yan. Ang turing sa atin ng Diyos dahil mahal na mahal niya tayo. Tanong ko po sa inyo ngayong umagang ito. Kahit hindi kayo o may kasama kayo sa buhay na may karamdaman, may sakit ng kalooban, may sitwasyon po kayong kinalalagyan ngayon na ang tingin nyo ay Diyos lang ang makapagbibigay tugon. Gusto ko po pag umaawit tayo, tayo po'y manalangin at aanyayahan ko po kayo dito sa unahan. Gusto ko po kayong ipanalangin isa-isa. Yung mga sitwasyon na beyond our control. Hindi na natin hawak. Yung mga sitwasyon na alam natin, Diyos lang ang makapagbibigay ng tagumpay, ng tugon sa ating buhay. Tandaan po natin, no, si Kristo ay handang magpakita ng kanyang habag sa pinaka-desperado mong kalagayan. At nakikita niya kung gaano kakadesidido na maranasan ang kanyang pakikinig, ang kanyang paghawak, at ang kanyang paglilinis. Alisin na po natin yung takot sa oras na ito. Kagalingan ba ang gusto mo? Physical, emotional, relationship. Alam nyo, isa po sa pinakamahirap ibigay, kahit kaming mga nagtuturo, ay yung pagpapatawad. Pero walang imposible sa Lord. Minsan may mga taong nagdudulot ng sakit sa ating damdamin. Gusto ko pong pakatandaan nyo to, Lucas 12:7 at Isaiah 43:1. Alam niya ang bilang ng ating buhok, kaya huwag kang matakot. Huwag kang matakot sapagkat ililigtas kanya. Gusto ko po kayong anyayahan na tumayo at ang ating praise and worship team. Habang tayo po ay umaawit, tayo po ay maglagay ng ating isip, even those who are online, ating puso't isipan sa presensya ni Jesus. At later po, aanyayahan ko yung mga gustong magpa-pray dito sa unahan at kayo po ay aking ipapanalangin. We will release blessing, we will release healing, breakthrough, blessings after blessings, and we will claim miracles coming from Him. Sige po, tayo po ay umawit.
tayo po ay makipag-usap sa ating Panginoon. Ito po ang oras na pwede nating idulog sa Kanya yung mga laman ng ating puso, lalo na yung mga sitwasyon na alam nating wala na tayong magagawa. Sabi po, huwag kang matakot. Hawak ni Jesus ang ating buhay. Siya ay nakikinig sa atin. Kaya niya tayong pagalingin sa oras na ito. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan at sa aming kalagitnaan ay bumaba ng iyong banal na spirito. ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Narito kami nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Kausapin po natin si Jesus personally. Hinahanap sa oras na ito, namin yung inyong mga kaligtasan kahilingan, ng iyong mukha. Malaya niyo po itong masasambit Sumasamo sa ating Panginoon iyong sa umagang ito. pagkilos. Hingin natin ang kanyang habag at awa sa oras na ito. Siya'y nakikinig, kapatid. Aming dalangin. Hawak niya ang buhay mo. Kayang-kaya kang pagalingin ng Panginoon sa umagang ito. Hallelujah! Sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Sige po, Dakila lahat ng ang iyong nagnanais ng panalangin, kayo po ay malayang makapunta sa unahan. iparanas mo sa amin ang Hinihilingan ko iyong po si CJ na mag-assist sa likod. Sige po, Ipamalas tayo mo lumapit. sa Pila na lang po kayo amin pag ang ganito. iyong kalwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ang Pila po tayo. lubusan at sa aming kalagitnaan. Ang pananalangin pong ito ay alam ko na si Jesus ang hihipo sa bawat isa, ang kapangyarihan ng banal na spirito ang tataglayin natin sa umagang ito. At ngayon pa lang, ang kinin natin ng kagalingan, ibigay natin yung buong puso nating pagtitiwala sa ating Panginoon. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan.
bibiguin, magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa'yo. O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako, buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin, magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin, magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin, magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa'yo. O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako, buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin, magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin, magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin, magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin, magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. O Diyos, kay buti
kung sino pa po di na pagpe-pray over, pwede po tayo pumunta po sa harap. Lahat po ba? Amen. Sa oras na to, gusto ko pong ipag-pray natin si Andrea dahil siya po ay lilipat na ng tahanan, pansamantala habang siya'y nag-aaral at alam kong hindi madali yung desisyon na yon para sa kanya. Si Andeng po ay wala ng biological na nanay pero pinadala po ng Panginoon si Matet at si Irene bilang magsilbing nanay ni Andeng. So, titira na po siya sa kanyang tunay na ama sa Pasig, medyo malayo. Dahil doon po malapit yung school na pag-i-enrollan niya. Pero weekends po, uuwi si Andeng dito para sa church. At alam ko na hindi madali yung decision na yun, pero kailangan po niya mag-aaral. Kaya pag-pray natin si Andeng na siya ingatan ng Panginoon. 4 na taon po siyang mag-aaral, kaya panalangin natin po si Andeng. Extend po natin yung ating kanang kamay. Hallelujah. Lord, dinadalangin namin sa iyo ang aming anak na si Andeng bilang kabataan, Lord. Kailangan po niyang malayo dahil siya po ay mag-aaral, Panginoon. Alam namin, Lord, na ang kalooban mo ang kanyang nilalakaran. Salamat, O Diyos, sa binigay mong school, binigay mong kurso na matagal na naming ipinapanalangin sa iyo. Salamat din sa provision mo, Panginoon, kay Andeng. Lord, sa oras na siya ay nangungulila, nalulungkot, ipadama mo yung pagyakap mo, paghahawak mo sa kanyang buhay. Ipadama mo kay Andeng yung pakikinig mo, Panginoon, sa lahat ng kanyang hinaing, O Diyos. Lord, hawakan mong buhay ng batang ito. Ngayon pa lang, Lord, dinedeclare namin na siya ay makakatapos ng kanyang pag-aaral, magkakaroon ng maayos na hanap buhay, maayos na kinabukasan, dahil, Panginoon, ipinagkakatiwala namin siya, Panginoon, sa iyong mga kamay, Lord. Ikaw po ang tatayong magulang niya sa oras, Lord, na siya ay kailangang magdesisyon, Lord. At ikaw, Panginoon, ang patuloy na magpapakahayag. Ilayo mo si Andrea sa anumang gawa ng kaaway, sa influence ng mundong ito na hindi magdudulot ng mabuti sa kanya, sa mga taong pwedeng magdulot ng masamang impluensya sa kanya. Ilayo mo siya sa anumang karamdaman, sakit, Lord, aksidente o mga bagay na hindi, Panginoon, naaayon sa iyo. Bagkos, Lord, dinedeclare namin ng isang masagana, mapagpala, matagumpay, mapayapang buhay, Lord, para sa kapatid namin na ito, Panginoon. Salamat, O Diyos, dahil alam namin, matagumpay na buhay ang ibibigay mo kay Andeng, Lord. Kaya pupurihin ka namin, sasambahin ka namin dahil sa gagawin mo sa Kanya, Panginoon. Purihin ka at sambahin ka. Sa iyo po namin pinagkakatiwala ang buhay, Panginoon, ni Andrea, Panginoon, sa oras na ito. Salamat po itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, amen. Pwede na po tayong umupo muna. And mag-announcements po muna tayo. Habang nag-a-announce, pwede na rin po tayo kumuha ng envelope sa likod for our tithes and offering. So, announcement lang po, meron pa rin po tayong online prayer meeting every Thursday, 7:30 a.m. If gusto nyo po mag-join, contact nyo lang po si Sister Tess or si Sister Glenda. Next po is our Women's Bible Study. Every last Friday, meron po silang joint fellowship at 2 p.m. sa bahay po nila Dr. Evelyn. So, sa mga moms po dyan na wala pa pong small group, pwede nyo po i-approach si Sister Evelyn or si Sister Judith para makasali po kayo. Next is our KBS or Kids Bible Study na nangyayari din po every 9 a.m. every Sunday sa small room sa likod. Led po ito ni Teacher Nina. So, if meron po kayong kids dyan na gusto nyo pong isali, welcome na welcome po.
And then, of course, our Youth and Young Pros Bible and Chill na every Friday. Online lang po ito since alam namin na busy ang mga youth and mahirap po kaming i-collect together. So, online na lang po siya every Friday. And then, stay tuned po kasi meron po kaming pinaplano na face-to-face na fellowship. So, ayun lang po for our announcement. So, punta na po tayo sa tithes and offering natin. Ang puso ko'y puno ng sigla, Jesus, basta't kasama kita. Lalong gumagaan ang bawat umaga. Sa paglubog ng araw, papuri ko'y sisigaw. Maging sa aking pagtulog, kasama ko'y ikaw. Ikaw pa rin ang hanap ko, ikaw pa rin ang nais ko. Hinding-hindi pagpapalit kahit anong alok ng mundo. Wala pa rin sambahin, walang ibang pupurihin. Pag-asa ng buhay ko'y ikaw pa rin. Pag-asa ng buhay ko'y ikaw pa rin. Pag-asa ng buhay ko'y ikaw pa rin. So ngayon po, tayo po tayo ulit at pag-pray po natin ang our tithes and offering this morning. Let's pray po and feel the presence of our God. Lord, lumalapit po kami sa iyo na kinikilala ka po ang aming provider po. Lord, lahat po ng blessings na ito, ibabalik lang po namin sa inyo po, Lord. Kayo po ang tagapag-provide po sa amin. At ang ito po para po sa glory niyo, Lord. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen. So, upo po muna tayo ulit. At, ano na pala? Benediction. Shout out muna since nakaupo naman na po kayo. So, shout out po kay Tito Oscar Yalong and Tita Rona Yalong. Pati na rin po si Kuya Russell na online po natin kasama today. Si Sister Divine, namimiss ka na po namin. Si Ate Vic at si Kenneth. Hello dyan, nanonood pala kayo. Si Miguelito Cuzon del Rosario. Shout out po sa'yo. Sana makita ka po namin in person. Si Angelique. Yan, hinahanap ka ni CJ. Wow. Sana makasama ka ulit namin sa Sunday service. Si Tita Bebs at si DJ, na-miss ka po namin ngayon. Yan, may pizza pa naman today. Sayang wala po kayo. Next time, sana po makasama namin kayo in person pag Sunday service. Thank you po sa pag-tune in online. So ngayon po tayo ulit for our benediction. Now unto him who is able to keep you from falling and to
tayo po ay manalangin sa ating Diyos na handang makinig, na may hawak ng ating buhay at naglilinis sa lahat ng ating karamdaman at mga kasalanan. Sa Kanya ang papuri at lahat ng kadakilaan. Mawalay man kami sa presensya ng bawat isa, huwag po kaming mawawalay sa presensya mo, aming Panginoon. At ngayon pa lang, inaangkin na namin ang katugunan mo sa aming mga panalangin, sa lahat ng masakit na pinagdadaanan namin sa buhay. Maging yung mga saya namin ay pinagpapasalamat namin. Kasaganahan namin, Lord, ipinagpapasalamat namin sa iyo. Dahil alam namin na ikaw ang Diyos na may kilala sa amin at higit na nagmamahal sa amin, Panginoon. Salamat po. Maraming salamat po. Ibinabalik namin ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu, lahat ng matagumpay ay sumigaw ng Amen! Amen. Thank you po. Sana na-bless po kayo this Sunday. Announcement po, lahat ng ministry heads are encouraged to attend finance meeting. Gagawin po natin after na lang kumain para yung time. Tapos tsaka na lang magbibilang mamaya. So after po kumain, mag-gather na tayo sa isang lugar. Lahat po ng ministry heads at leaders para po sa finance meeting. Lahat po tayo pwede magmerienda. Happy Sunday po. See you next Sunday, 9 a.m. Kung may gusto po kayong imbitahin na kaibigan ninyo, kapitbahay, kamag-anak, feel free po. Dahil hindi naman tayo mapapahiya, may food tayo lagi. Yan. Salamat po.